Ngayong gabi nais kong buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Mateo. At gusto kong simulan ang serye ng pag-aaral na ito tungkol sa mga gawang katuwiran. Works of righteousness. Basahin natin Matthew chapter 6 verse 1 to 4, bagamat ang ating pong series na tatalakayin ay verses 1 to 18, ngunit ngayong gabi, simulan natin sa verses 1 hanggang 4. Ganito po ang sabi. Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Sapagkat kung gayon, wala kayong kantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Kaya kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpatunog ng trompeta sa harapan mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan, upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang kantimpala. Ngunit kapag ikaw ay naglilimos, huwag mong hayaang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang maging lihim ang iyong paglilimos at ang iyong Ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo'y manalangin. Panginoon, muli kaming tumatanaw sa iyo pong kadakilaan, sa iyong kahabagan at pag-ibig sa mga taong tulad namin na makasalanan, na sa kabila, Panginoon, ang aming pagka-rebelde sa inyo, hindi po nababatay ang iyong pag-ibig sa anong katangian namin, kundi nababatay ang iyong pag-ibig sa iyong pangako, sa iyong sarili lamang. At iyong ibinigay ang iyong bugtong na anak na si Kristo upang siyang umako ng aming kaparusahan at kamatayan, upang kami magkaroon ng buhay at magkaroon ng bagong buhay sa inyo. Kaya naman, nagpapasalamat kami ngayong gabi, muli naming tutunghayan ang inyong mga salita. Naway tulungan nyo kami, turuan nyo kami na makita namin ang aming mga katungkulan bilang inyong mga tao sa pamamagitan ng aming pagsunod sa inyong banal na salita. Yes, Lord. Naway pagpalain nyo po ang aming pag-aaral ngayon. Bigyan nyo kami ng liwanag ng kaunawaan. At hindi lamang liwanag ng kaunawaan, kundi kalakasan na gawin namin ang aming katungkulan sa pagsunod sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang layunin natin ngayong gabi ay turuan tayo at matuto tayo kung paano gumawa ng tamang katuwiran. Maraming mga taong gustong gumawa ng katuwiran, ngunit hindi nila matyak kung ito nga ba ay karapat-dapat sa Panginoon. At ito ngayon ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Kung naalala ninyo sa ating buong doktrina, paano nagiging matuwid ang tao? Sa pamamagitan ng perfect obedience ng ating Panginoong Hesus. Pag sinabing perfect obedience, ang kanyang active and passive obedience sa Panginoon. Active, ibig sabihin, ginagawa niya ang lahat ng hiningi ng batas. At passive, ibig sabihin, tinatanggap niya lahat ng maaring gawin ng batas hanggang sa kanyang kamatayan. Alam natin, sa mga Kristiyano, ang Panginoon ay nagiging kanilang katuwiran dahil sa mga sumasampalataya, ibinibihis ng Panginoon o ibinibilang ng Diyos ang katuwiran ni Kristo. Inaari silang ganap. Kaya ang sabi rito sa Aklat ng Roma, Kabanatang 5, 18-19, ganito ang sabi. Kahit kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap. Justification o pagiging matuwid at buhay. Sapagkat
kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga kasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. So alam natin na si Kristo ngayon ang ating naging katuwiran bilang Kristiyano. Naging matuwid tayo hindi dahil sa ating mga pagsisikap at mga gawa, kundi naging matuwid tayo dahil ibinilang sa atin ng Ama ang katuwirang ginawa ni Kristo, yung kanyang perfect obedience, active and passive. Ikalawang tanong, paano nakakagawa ng mabubuting gawa ang mga Kristiyano na ayon sa kalooban ng Diyos? Now, alam natin, lahat ng tao, makasalanan at hindi makasalanan, gumagawa ng mabuti. Pero ano yung mabubuting gawa na inasahan ng Panginoon sa kanyang mga tao? Ano yung good works na yun? Means of grace. Means of grace. Yung saving graces na ating dapat ipamuhay. Gaya ng sinabi sa Ephesians chapter 2, basahin natin. Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 10. Ganito ang sabi sa mga naligtas. Verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Right? Ang kaligtasan daw, biyaya ng Diyos, natanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang sabi, ang pananampalatayang ito, ang sabi dyan, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili at ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Ngayon, kapag siya'y naligtas na, anong ginawa ng Diyos sa kanya sa Kristen? Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo, new man in Christ. Para saan? Para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos nang una pa upang siya nating lakaran. Ang mga naligtas dahil sa pananampalataya kay Kristo ay pinakamagandang nilikha ng Diyos kay Kristo. At ang mga taong ito ay inihanda para sa mga mabubuting gawa na inilaanan ng Diyos bago pa man ang lahat. Nabalikan natin. Paano magiging matuwid? Isinalin sa atin ang katuwiran ni Kristo. Nung tayo'y naging matuwid, ano ang layon ng Panginoon? Para gumawa ng mabubuting gawa ng biyaya. Ngayon, Kristiyano lamang ang makakagawa ng gawang katuwiran. Ulitin ko. Kristiyano lamang ang makakagawa ng gawang matuwid. Sapagkat sila ay ginawang matuwid ng Diyos sa pamamagitan kay Kristo, nilikha sila para sa mabubuting gawa. Pero magagawa din ng mga hindi Kristiyano ang mabubuting gawa ayon sa kanilang sariling paraan. At kadalasan ng gawa ng mga taong hindi Kristiyano, nakakasilaw. Dahil hinahangaan sila ng mga tao. Hinainggitan sila ng mga tao. Kapag sila'y tumutulong ng malaking halaga, kapag sila'y gumagawa ng mabubuting labis, hindi kayang gawin ng 10 tao, nakakahanga talaga. At posible na ang Kristiyano rin ay mainggit sa mga gawa o mabubuting gawa ng mga hindi mananampalataya. Kaya itong chapter 6 ng Matthew, nagtuturo ang Panginoon dito kung ano yung mga gawang matuwid na inaasahan ng Diyos sa mga Kristiyano na hindi magagawa ng hindi mananampalataya. Tingnan nyo ang sabi dito sa verse 1. Mag-ingat kayo. May babala ang Panginoon na beware. Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan. Kabanalan po dyan sa Tagalog, di ba? Sa English,
righteousness. Tama yon. Pero sa King James, alms. Charitable. Sa Tagalog, na ibang Tagalog, limos. Wala pong kaugnayan yung limos dyan. Ang ibig sabihin dyan, yung iyong works of righteousness. Limos, ibig sabihin ng limos ay awa, bigay, kaloob. Meaning to say, matuwid na gawa. At ang tinutukoy dito na dapat pakitaan ng matuwid na gawa o limos ay hindi yung mga kung sino-sinong mga mahihirap, kundi yung mga mahihirap talagang legitimate na mahihirap, na talagang mahihirap, at hindi mga taong malalakas na tamad pagtrabaho. Yan tinutukoy dito. Yun yung legitimate na dapat bigyan. So mapapansin natin na ang magawang katwiran, nabibilang dito yung ating pagbibigay sa kapwa. Hindi doon sa mga tamad o sa mga mapagsamantalang mga professional beggars. Marami dyan kumakatok sa bahay natin. Hindi sinasabi sa atin, huwag tayong maawa, doon maawa din tayo. In kind, pwede na tayo magbigay, pero kung bibigyan natin sila para lang magpalaki na kanilang tiyan na wala silang ginagawa, maling pagbibigayan. So mapapansin natin na itong chapter 6, verse 1 hanggang 18, binibigyan tayo ng Panginoon ng paraan kung paano natin may sagawa ang matuwid na mga gawa. Ano yun? Sa pamamagitan ng pagbibigay, sa pamamagitan ng panalangin, at sa pamamagitan ng fasting. Kaya mapapansin natin, verse 1 hanggang 4 tungkol sa pagbibigay, verses 5 hanggang 8 tungkol sa prayer, at pagdating sa 9, ito yung pamamaraan ng panalangin, at 16 tungkol sa pag-aayuno. Dito natin makikita ang tamang gawang matuwid pagdating natin sa ating mga kaloob. Now, context. Ito pong chapter 6 na ito, kausap dito ng Panginoon, sino? Ang mga alagad. Mga alagad ni Kristo na tinatawag sa chapter 5, verse 3, mapapalad. Sila yung mga mapagpakumbaba, sila yung mga matutuwid, sila yung mga hindi lumalaban sa mga pag-aabuso ng kapwa, sila yung mapagpakumbaba sa kanilang kasalanan. Ibig sabihin, sila yung mga taong namumuhay sa katwiran. At hindi lamang yun, nasabi pa sa 13 hanggang 16, sila yung mga taong matuwid sa kanilang buhay tulad ng liwanag ng lasa ng asin at liwanag ng ilaw. Na dapat ang kanilang liwanag ay makita sa lahat ng tao upang makita ang kanilang mga good works. At pagkatapos, sila ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, verses 17. At tungkol naman sa galit, hindi sila nagtatanim ng galit. Hanggang sa pagdating dito, yung righteousness ng mga taong ito, itinuro pa ng Panginoon yung mga specific righteousness na dapat gawin. So bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, maging maingat tayo sa ating mga gawang katwiran when it comes to giving, na di tulad ng mga taong masasama. Ito yung verses 1 to 4. Ito yung unahin natin. So ano ang mga dapat nating pag-ingatan pagdating sa ating pagsagawa ng mga matutuwid na gawa, good works? Meron tayong tatlong dapat pag-ingatan dito sa verses 1 and 2. Unang-una, gawang katwiran na ipinapakita sa tao. Ikalawa, gawang katwiran na hindi lamang ipinapakita, ipinagmamalaki pa sa mga tao. Ikatlo, gawang katwiran, ipinamamalita sa mga tao. At sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo, huwag niyong gawin yan. Sapagkat ganyan ang ginagawa ng mga tao hindi Kristiyano. Unang-una, tignan natin. Ano yung dapat na ingatan ng mga Kristiyano? Anong gawa ng katwiran? Gawang katwiran, ipinapakita sa tao. Verse 1. Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan o katwiran sa harap ng mga tao upang makita nila. Sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit.
Bakit po napakadiin ang sinabi ng Panginoon, mag-ingat kayo? Sa English, beware. Saan yung kadalasan nakikita yung mga beware na letra? Danger. Sa mga pinto, aso, no? Diba? Beware! Mag-ingat! Aso, nangangagat ng tao. Ibig sabihin, danger talaga. Maaari kang mapahamak, maaari kang mapinayan, hindi kayo masugatan. Kaya ang sabi ng Panginoon, yung inyong gawang katuwiran, mag-ingat kayo na hindi nyo gagawin ang tulad ng ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Danger yun. Sapagkat ang Kristiyano man, mayroon pa rin kasalanan na maaari siyang mainggit sa paraan ng paggawa ng mabuti nitong mga taong ito na walang takot sa Diyos. Dahil gusto nilang sila'y mas sumikat din, sila'y mapantog din. Sapagkat kadalasan ng mga taong gumagawa ng mabuti na mga hindi mananampalataya, sarili ang natataas. Sarili ang natataas. Pwedeng gawin ito ng Kristiyano eh. Kapag nakita mong nababantog ang tao ito, humahanga ang mga tao ito sa kanyang ginawa, sabihin mo, kaya ko rin gawin yun. So, danger yun. Masarap kasing hangaan ng tao. Masarap kasing marinig sa bibig ng mga tao na pinag-uusapan ka dahil sa iyong nagawang mabuti, sa iyong pagbibigay. So, anong gantimpala nito? Sabi ng Panginoon dyan, sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Tingnan nyo yung salitang Ama, Father. Verses 1 hanggang 18, alam nyo ba, 10 beses binanggit yung Father. Verse 1, Father. Verse 4, Father. Verse 6, Father. 2 beses. Father. Verse 8, Father. Verse 9, Father. Verse 14, Father. Verse 15, Father. Verse 18, Father. 2 beses din. Bakit sinabing Father? Sapagkat sa ating mga gawang katuwiran, sa pagbibigay, sa pananalangin, sa fasting, dapat ang Diyos Ama ang natataas at hindi ang ating sarili. Nilikha tayo ng Diyos. Tayo ay binihisan ng katuwiran ni Kristo, hindi para sa ating kaluguran. Nilikha tayo ng Diyos alang-alang kay Kristo para sa mabubuting gawa, hindi para sa ating sarili, kundi para sa katuwiran ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, kung paghanga lang ng tao ang hangad ninyo, kaya kayo gumagawa ng mabuti tulad ng mga unbelievers, eh wala kayong matatanggap. God hates the proud. James chapter 4 verse 6 and 1 Peter chapter 5 verse 5. Ang Diyos ay sumasalungat sa mga mayayabang, ngunit nagbibigay siya ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ibig sabihin po ng mapagpakumbaba, ang Diyos ay tinataas sa kanyang buhay. Hindi yung mukha kang talunan, na kung narin mapagpakumbaba ka, amo ang mukha mo, pero ikaw naman sarili mo ang natataas, hindi pagpapakumbaba yun, kundi ang totoong pagpapakumbaba, ang Diyos ang natataas sa iyong buhay. Nakikita ang Diyos sa iyo. Tulad ng isang ginang na talagang mahal na mahal niyang Panginoon, gusto niyang umattend talaga sa mga prayer meetings, sa mga worship, ay pinagbabawalan siya ng mister niya. Kaya sabi ng mister niya, pag inulit mo pa yung umalis ka ng gabi na, makakatikim ka sa akin ng suntok at sampal. Pero hindi kaya na itong ministry ito na hindi dumalo sa prayer meeting. Dumalo siya. At sa bintana siya nagdaan, pagpasok. And yung mister niya, sinampa siya, hindi ka pa titigil, kalokohan ng ginagawa mo, pagsalita ka, lumaban ka. Yung babae hindi lumalaban, duguan ang mukha niya. Sabi nung asawa niya, grabe ka, sinaktan ka, hindi ka lumalaban, parang si Kristo. Mismo yung mister niya, nakita niya ang ugali ng asawa niya, si Kristo, dahil hindi kumikibo. Kahit sa kanyang gulpi, ang Panginoon pa rin ang natataas. So God hates the proud, but He gives grace to the humble. Alam mo, galit ang Panginoon sa mga hipokrito. Di ba? Huwag kayong tumulad sa mga hipokrito na gusto nila ng dangal kapag sila'y gumagawa ng mabuti, kapag nagbibigay sila. Tingnan natin kung galit ang galit ang Panginoon sa mga hipokrito. Chapter 23 ng Matthew. Chapter 23, Matthew.
Basahin na natin yung ilang talata. Verse 13. Ang sabi ng Panginoon sa mga hipokrito, itong mga eskriba at pariseyo, mga relihiyoso, silang gumagawa ng batas, sila ang nagpapatupad ng batas, relihiyoso. Ang sabi dito sa verse 13, kahabag-habag kayo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Galit ang Diyos sa mga mapagkunwari. Verse 14, kahabag-habag kayo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Verse 15, kahabag-habag kayo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari. 16, kahabag-habag kayo at marami pa. Na ibig lang sabihin dyan, paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, hindi siya natutuwa sa mga hypocrite people. At ayaw ng Panginoon na sa kanyang mga tao, sa kanyang mga tinubos, sa kanyang mga binihisan ng katuwiran ni Kristo at nilikha kay Kristo para sa mabubuting gawa, ay gumagawa sila tulad ng ugali ng mga hypocrites. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Huwag niyong ipapakita ang inyong mga mabubuting gawa. At ikalawa, na pinag-iingat tayo ng Panginoon, ang dapat nating matutunan, ay ang gawang katwiran ipinagmamalaki. Ipinagmamalaki. Tingnan niyo ang sabi sa verse 2. Ang sabi sa verse 2. Kaya, kapag ikaw ay naglilimos, when you give, now, bigat kami naglilimos, ano? Pero ibig sabihin naglilimos, mahabagin, bukas palad na nagbibigay. Kapag kayo ay bukas palad, generous, benevolent ninyong ginagawa ninyo, huwag kang magpapatunog ng trumpeta sa harapan mo. Gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Alam niyo po yung mga hypocrites, kapag sila po ay naglilimos o nagbibigay, maingay. Maingay. Ang sabi dyan, ang ginamit dito ni Jesus Christ is trumpet. Yung kanilang kayabangan. Ganito ang nangyari sa panahon ito. Pagka may pangalan o mayaman yung pumunta ron sa sinagoga para magbigay ng offering o pera para doon sa mga mahirap, kailangan may sisigaw, may mga nakahilera doon, may mga trumpeta, 10 mga tao, sasabay-sabay. Tingin ng mga tao, tsak, nagbigay na naman si Kulano. Ganun yun. Di ba? Eh, wala rin pagkakaiba sa ating panahon. Tingnan yung mga politiko. Nakatulong ng isang kasilyas, nakalagay doon, donated by. Nakadyaryo pa yan. Talagang napakaingay nila. Nag-aaway sila sa mga commercial ads, sa TV. Dahil gusto nilang makita, may pakita sa mga tao how good they are and how religious they are. Tinotrompeta sa harap ng mga tao, ibig sabihin sa publiko. Kapag ka nagbibisita, gandang gabi po, kamusta po kayo? Dito po ang inyong lingkod. Ay, congressman, yung aking asawa mga anak, ito, 10,000. Sige, bigyan. Di ba, pupunta ka ron, kahit na puros kaliskis ng isda, yung kamay, talagang, hindi pwedeng hindi ba kamayan? At ang bigat doon, hindi lamang sa publiko, pati sa sinagoga, sa loob ng pagsamba. Maraming mga hipokrito sa loob ng pagsamba, sinagoga. Alam yung sinagoga, yan yung mga local churches sa mga Pariseo. Karoon natin, mga simbahang malaking yung ginapala, ginapiko, ganda kwarta, ho? Kadamong kwarta. Hindi na kailangan piko ngayon, kundi bulldozer na. Yan, biro mo lang sa loob ng, sa buong daigdig, doon pinapasa lahat ng mga barya. Binubulldozer. Ang alam kong binubulldozer ng mga pera, mga coins, yung central bank natin. Pero mayroong relihiyon na binubulldozer. Sa dami ng pera. Sino nagbibigay nun? Yung mga taong gusto ng palakpak. Si Kulano, 1,000. Si Kulano, 100,000. Oh, 300,000. Natin yan. So, lahat ng ito'y pawang pagkukunwari.
Sabi ni Jesus Christ dito ito ay mapagkunwari. Kunwari, relihiyoso. Pero hindi tumatanggap ng mensahe. Basta pagdating sa giving, tatayo yan. Dahil ang hangad ay papuri ng tao. Masarap kasi makatanggap talaga ng papuri. At ito may pit na babala ng Panginoon sa mga Kristiyano. We are saved by grace. We live by grace. Kaya dapat lang ang Diyos ang bigyan natin ng luwa natin sa ating buhay. Kaya na ang mga taong ito, sabi ng Panginoon sa kanila, sa huling muli, katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Anong gantimpalang tinanggap ng mga taong maingay sa kanilang pagtulong? Anong gantimpala? Mula sa tao? Paghanga. Ang galing niya. Pero totoo, yung paghanga nila kadalasan pagkukunwari din. Kaya sila mahanap, baka natin si Mr. Ganito kasi nakakahiri siya Nakikinabang din siya, kaya ang kanyang papuri, ganun na lamang ang abot ng kanyang bibig o ngiti doon sa taong yung mapagkunwari, dahil kunwari din siya. Pero ang sabi dyan, wala siyang maasahan sa Diyos, Ama, na nasa natin. Itong pinag-iingat sa atin, at itong dapat nating matutunan sa lahat ng ating ginagawang pagtulong, pagbibigay. Una, huwag natin itong ipinapakita sa tao. Well, hindi ba ibig sabihin na hindi makita? Kailangan talagang, minsan nakikita ng mga tao kung ano yung tulong ginawa mo. Pero ang motibo, hindi mo ipinapakita para ikaw ay hangaan at papurihan. Motive natin. Ang dapat hindi makita. At ikalawa, dapat hindi ito ipinagmamalaki. Hindi maingay sa tenga ng mga tao. At ikatlo, verse 3 and 4, ingatan natin na ating mga gawang katwiran ay ating ipinamamalita. Sabi sa verse 3, ngunit, kapag ikaw ay naglilingmos o nagbibigay, huwag mong hayaang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang maging lihim ang iyong paglilimos o pagbibigay at ang iyong Ama na nakita ng lihim ay gagantimpalaan ka. Remember, kung pinag-iingat tayo sa Diyos sa ating mga good works, sa ating mga giving, ganun din ang ating prayer. Kasunod niyan. Next Saturday, next Thursday. Hindi dapat nananalangin para hangaan ng tao. Hindi pagkukunwari. Dapat ang Diyos ang naluwalhati. Maging sa fasting. Hindi ka magpa-fasting para sabihin ng mga tao, ang galing niya. Kundi magpa-fasting tayo para tayo maging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ingatan ninyo ang gawang katwiran na huwag niyong ipamalita sa ako. Ang sabi rito, napakagandang tignan yung picture na ginamit ng Panginoon dito. Sabi niya, huwag mong hayaang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Itong kaliwa nito, huwag ko raw hayaan na malaman ng kaliwang kamay ito ang ginagawa ng kanang kamay ko. That's impossible. Sapagkat pagka may hinawakan dito, naramdaman din ng aking kaliwa. Kapag ako'y nasasaktan dito, ay nasasaktan din. So ano ibig sabihin ng Panginoon sa bagay na ito? Ano kasi? Makita natin ang relation ng right hand sa left hand, isa lang ang puno. Ibig sabihin, anytime, pwede silang mag-overlapping sa bawat isa. Ibig sabihin, kahit sa pinakamalapit mong relasyon, hindi mo kailangang sabihin ang iyong ginawang pagtulong. Sapagkat kadalasan natutok sa tayong ibubulong natin sa iba. Kayong wala namang nagtatanong. Yun ang kadalasan
At ang picture dito, mga kapatid, yung kanang kamay at kaliwang kamay, kadalasan hindi tayo mismo ang nagbabalita, pero dahil tayo ay bumubulong sa ating malapit na karelasyon. Kaliwa. Minsan, ating best friend. Kadalasan, ating kamag-anak. Ating magulang. Kung ano yung ginawa natin. Mabuti kung yung mga magulang natin hindi Bisaya pa, di kabila lupa pa. Marunong magpalakad dyan. Alam mo yung anak ko, ang galing yan. Ang galing yung anak ko yan. Sino mayroong problema? Pareho. Kasi si anak, nagkwento niya, binulong niya sa kanan. Sa kaliwang kamay, ang kanyang ginawa. Hindi tayo nga ang nagbabalita, pero yung binulungan natin, yun ang magbabalita sa lahat ng iyong mga ginagawa. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong hayaan na malaman ng kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanan. Ang ibig sabihin ng Panginoon, hayaan mong manatiling lihim yan sa iyong kamag-anakan, sa iyong kalapit na kaibigan, o sa sino mang tao. Hayaan mong lihim sa kanila, sapagkat sa Diyos, hindi lihim yan. Hayag yan sa Diyos. Bagamat kahit ibulong mo yan sa kapwa mo, nakakabingi sa tenga ng Diyos ang bulong na mapagkunwari. And God hates the proud. Kapag inilihim natin ang ating mga gawang katwiran, alam natin kung sino nabibigyan ng kapurihan. Ang Diyos. Pero kung iningay natin ang ating mabuting gawa, alam mo kung nais mo manulig sa tao, hanga at papuri na marami. Kaya sabi ng Panginoon, upang maging lihim ang inyong paglilimos at ang inyong Ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Kapag lihim natin ginagawa, alam natin napakalaking gantimpala ang nag-aabang sa atin mula sa Diyos. Pero kapag tayo ay gumagawa ng matuwid na gawain o pagtulong, wala tayong naasahan sa Diyos. Ang asahan natin, hanggang doon lang sa paghanga. Uy, galing mo, friend. Keep up the good works, man. Hanggang doon lang. Wala ang Diyos. Anong aral, mga kapatid? Paano tayo matutong gumawa ng katwiran? Dalawa lang, negative tsaka positive. Negative, huwag hangarin ang papuri ng tao. Positive, hangarin natin ang papuri ng Diyos. Dapat lang, sapagkat in Him we live and move and have our being. Dapat lang. So sana, magsimula tayong gumawa ng mga katwiran, gawa na ang Diyos ang nakakakita at ang Diyos ang naluluwalhati. Sana, huwag tayo maging mapagkunwari. Tayo manalangin. Opo, Panginoon, yan ang nais ninyo sa inyong mga tao. Nais ninyo na kami po ay maging dependent sa inyo, na kayo ang patuloy at palagi naming may tataas bilang pagtanaw namin ng pagsamba, pagkilala, at pagtanaw ng utang na loob sa inyo. Sapagkat kung paano kami binago mula sa aming pagkamakasalanan, kailangan pang si Kristo na yung bugtong anak ay bumaba sa lupa, mamuhay bilang isang tao at magdusa sa lahat ng klase ng pagdurusa, naglingkod sa mga makasalanang tao tulad namin hanggang sa mamatay sa krus at muling nabuhay upang kami bigyan ng bagong buhay. At upang kami, Panginoon, ay makagawa ng mabubuting gawa na inyong inihanda sa aming buhay para sa iyong kapurihan at para sa iyong kalawalhatian lamang.
at hindi sa kanino mang tao. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na huwag itong maging hadlang sa aming pagiging generous, kundi lalo pa namin gawin para sa iyong kapurihan. In Jesus' name.